Tawag sa pagsamba. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Awit ng pagsamba, awitin natin ang How Great Thou Art. Umawi ang
dakila ka, dakila ka. Pagdating ng Kristong lalong mabunyi, dadalhin niya ako sa kalhati. Baba akong sasamba, sasaysayin, Diyos ko'y dakila ka. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Tayo manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, nandirito muli kami sa iyong banal na tahanan upang ikaw ay aming purihin at pasalamatan sa walang hanggang pag-ibig na pinagkalob mo sa amin. Patuloy mo po kaming ingatan, gabayan at pagpalain ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng malusog, malakas at napangangatawan at mahabang buhay. Pagpalain niyo po, Ama, ang bawat isa sa amin at gamitin niyo po kami na maging pagpapala sa aming kapwa. Pinapanalangin ko po, Ama, na hipuin niyo sa iyong mapagpagaling na kamay ang lahat ng may mga karamdaman at pagkalooban ng kagalingan ng bawat isa. Buksan niyo po ang aming puso't isipan upang maging handa kami sa pagtanggap ng iyong banal na salita. Pangunahan niyo po ang aming tagapagsalita at pagkalooban mo siya ng karunungan. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala at pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And good morning po sa ating lahat. Pwede niyo po bang ngitian yung inyong mga katabi? Ngayong umaga. Ayan. I-share ko lang po yung naging testimony namin din sa team this week na meron po kaming iba-ibang pinagdaanan. Some of us went through sickness, some of us may mga trials din na pinagdadaanan. But today, by God's grace, we are standing here not just to lead, but to testify that the Lord is faithful. And yung season na pinagdadaanan natin sa buhay, it does not change the very nature of our Lord. And He is good. He is good. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin yung Yes, Lord. Sabi niya, I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. And as we sing this, let us mock the enemy and let us say, whatever I have today that is not from the Lord, I am trading it for His joy. And I'm worshiping Him in spirit and in truth.
reminded of yung dalawang nagpipray sa temple. Yung isa, yung tax collector, sabi niya, Lord, sabi niya, buti na lang, hindi ako naging kagaya. Ay, yung isa, binamak niya yung tax collector. Sabi, Lord, buti, hindi ako naging kagaya nitong isang taong ito na makasalanan. And yung isang tao na yun na minamak niya while he was praying, nakayuko lang siya dun sa gilid and he was humbly asking for the Lord's grace. And sabi ni Lord, sino sa tingin ninyo yung higit na pinatawad? And today, alam ko, some of us, or all of us, fell short for the glory of God. And hindi man lang natin maramdaman na worthy tayo to stand in His presence. Pero today, just as the song, sabi niya, we trade everything for the joy of the Lord. Sabi ng Nehemiah, di ba? The joy of the Lord is your strength, is our strength. And the Lord did not require anything from us. Kasi sa Kanya galing lahat ng meron tayo eh. All He wanted was a pure heart. And so si David, lagi niyang pinagpipray yun, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. And I pray that as we come to worship today, walang ibang desire tayo. Wala tayong in-expect na kapalit. That all we would have to bring is this grateful heart. A grace-saved heart. A grateful heart that honors the Lord. And a grateful heart willing to trade anything unworthy of His presence. Just to be in His presence. Just to sit at His table and to dine with Him. Hallelujah, Lord. You are so beautiful. And Lord, yung nasa your presence mo lang, and Lord, we saw how unworthy we are. We are just grateful, Panginoon, to stand here and commune with you, Panginoon. And as we stand and worship you, Lord, meet us, Lord, in this place. Let everyone experience your holy presence, Lord. And Lord, kung ano man yung dala namin, prayer request, thanksgiving, Lord God, sickness, Lord, we lay it down in your holy throne, Lord God, because everything laid on your throne, Lord God, becomes great things, becomes big testimonies, becomes strong message, Lord God. And thank you, Lord, for your faithfulness, Lord. Thank you, Lord, for the strength you are giving, Lord, sa pang-araw-araw.
marami mang trials, Lord. Thank you, Lord, sa mga trabaho namin. Thank you, Lord, for the food on our table, for the clothes we wear. Thank you, Lord, for giving us bread every morning. Thank you, Lord, for the forgiveness, Lord God. Lord, thank you for the opportunity to stand here and boast about my Jesus. Thank you, Lord, for the opportunity to stand here and testify of your love, of your forgiveness, Lord. And it is more than enough. It is more than enough, Lord. And this lifetime, Panginoon, is not enough to show to everyone, Panginoon, that Jesus is beautiful, that Jesus is marvelous, that Jesus is forgiving, that Jesus is for everyone, Lord. Hallelujah, Lord God. Let everyone in this room know you. Let every knee in this room bow before you, Jesus. And every tongue will confess that Jesus is Lord. Thank you, Jesus. This is my desire to honor
because we are yours. Nothing can snatch us away from your hand, Lord God. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa mga answered prayers. And Lord, we are also thankful for the unanswered ones, Lord God. We praise you in the storm. We praise you when the rain stops, Lord God. We praise you in sickness. We praise you in health, Lord God. And though the figs may not bear fruit, we will still thank you, Lord. We will still praise you, Lord. We will still worship you, Lord God. Thank you, Lord, for the gift of healing. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, for the gift of forgiveness, for joy, for peace, Lord God. And Lord, this heart can't help but sing, Lord God, in praises to you, Lord God. This heart can't help but sing in greatness, Lord, in awe of your presence, Panginoon. And Lord, let everyone in this room feel that warm embrace from the Holy Spirit, Lord God. And Lord, thank you for your faithfulness, Lord God. Thank you for your guidance, Panginoon. And Lord, just as we come in your presence, Lord God. Sapagkat anumang inilagay namin sa paanan mo, Panginoon, ay magiging mabunga, Panginoon. Take it, Lord God. And we lift up the desires of our heart, our prayers, Lord God, this morning. I give you my soul. I live for you alone. Everywhere that I stay, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, have your way. Lord, have your ways in me. Lord, have your way. Lord, have your ways in me. Glory and honor is yours in Jesus' name. Amen and amen. Kailangan po. Sagutang pagbasa, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Ng kadiliman, siya rin nagbigay liwanag sa aming isip Sa amin. upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabila ng pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang ilulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay.
Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. At ang anak at ang diwang banal, paghahari walang hanggan, ng una't ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Matutunghayan po natin ang awit at sayaw ng mga bata. Tinatawagan ko po ang mga bata. What's next? I want to face this world with wonder and excitement. Face every challenge, every day. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are good. Wherever you lead me, I'm gonna follow.
bata, tayo manalangin. Panginoon na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naririto po ang mga batang ito, Panginoon, nagbibigay, naghahandog rin ng kanilang handog na buhay, Panginoon, para sa iyo. Salamat sa kanilang pagsayaw, Panginoon, sa kanilang pagkilos, O Lord God. Dalangin namin na sa kanilang paglalaro, Panginoon, sa kanilang pagbabakasyon. Dalangin namin na patuloy mo silang ingatan, pagpalain, Panginoon, sa kanilang mga pangarap, O Lord God. Samahan mo sila na makamtan nila yun, ngunit mas samahan mo sila na mapagtagumpayan yung pangarap mo sa kanila, Panginoon, na makamtan ito sapagkat ito yung mas higit na mas maganda, Panginoon, sapagkat yun ay nais mo, Panginoon. Lord, sa mga anak mo o sa mga bata na wala rito, Panginoon, sa kadahilanan na sila ay may karamdaman, maaari po ba man na hipuin mo sila ng iyong pagpalang kamay upang sa susunod na linggo, Panginoon, ay makasama namin sila dito sa iyong baysambahan upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Sa mga bata rin, Father God, na nagbakasyon, Panginoon, nagsasaya ngayon, sa kadahilanan na sila ay nagtagumpay, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Ingatan mo nga rin po sila, patuloy mo yung pagpalain yung kanilang mga buhay, O Lord God. Sa kanilang mga bagulang na patuloy na nag-aaruga, samahan mo rin sila sa kanilang paghahanap buhay upang maibigay yung pangangailangan ng kanilang mga anak, ng kanilang pamilya, O Lord God. Sa kanilang pagpunta, pag-ayos sa kanilang mga trabaho, pagpalain mo sila ng pag-iingat mo, Panginoon. Salamat sa kasiyahan, kagalakan na ibabahagi nga po nila sa mga batang ito sa amin, hindi lamang sa kanilang mga pangulang, Panginoon. Lord, kami rin nga po ay patuloy mong ingatan at gabayan sa aming paghayo, Panginoon, dito sa iyong baysambahan. Kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God's morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Ngitian po natin yung ating mga katabi. It's a beautiful morning. Tayo po ay bumabati din sa mga kasama natin via online. Naka-live streaming po tayo at marami din po tayo mga kapatiran na ginagamit yung recorded video na ito para maging part ng kanilang pagsamba sa mga susunod na pagkakataon na pwede na po sila. So, ngayon po ay panibagong buwan, June 2, second Sunday after Pentecost, last month of the conference year. Dati-dati po, ang June ay new month of the conference year, pero dahil sa pandemic ay nai-atras tayo. July 1 na po ang ating pong new conference year. So, this month, June, and next month, July, ay transition po ng ating pong mga gawain. Pinag-aaralan po natin at mamaya po ang council po ay magpupulong para sa pag-aayos sa mga gawain. So with different organization, mag-join po kayo. Kung kayang mag-join ng buong officers ng bawat organizations or at least 3 representatives per organization, mag-join po tayo. I-announce po natin sa mga susunod na pagkataon. Medyo lumamig na at nakalimutan na natin na 7:30 po yung start ng ating pagsamba. So anyway, idadalhin po natin sa council kung paano po yung maging transition natin. Pero palagay ko po, 7:30 is a good time to start our worship service. So, pagpupulong po ang lahat ng members ng Council after Worship. Of course, gusto nating pasalamatan ang Panginoon sa tagumpay ng another school year of serving ng Castelios Aldersgate Learning Center. Palakpakan natin si Lord. Alam naman natin na yung school ay part siya ng ministry ng ating simbahan. Yan po ay outreach arm or outreach program ng ating pong simbahan. We are serving ecumenically
non-sectarian, di po tayo namimili kung sino po yung magiging estudyante natin. Kaya mag-pray ulit tayo ng panibagong set of learners for this coming school year. Ang last week ng June ay panibagong enrollment at July 22, if I'm not mistaken po, ang start ng klase natin. So, panawagan po sa lahat ng mga kabataan na nag-commit na mag-join ng Mid-Year Institute na gaganapin sa Camp Galilee sa Bangan Talinga, June 10 to 13, na makipag-ugnayan po kayo kay Teacher Proy para po sa iba pong mga announcements at mga information na dapat po ninyong malaman. Si Nanay Grasit na dito. Ay, birthday daw po ngayon ni Nanay Grasit, 91 years old. Happy birthday po, Nanay. At ganoon din po sa lahat ng mayroong kaarawan ng June. Pwede po ba lahat ng may birthday ng June, tumayo po tayo? June. Yan. Awitan po natin sila. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ganon din po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga ginawa ng Panginoon sa atin. Mayroon tayong mga kapatid na nag-undergo ng surgery. Si Sister Gladys, siya po yung mas nauna. Salamat sa Panginoon. Then si Ma'am Luis at si Kuya Cesar Piga ay nag-undergo din po siya ng surgery. Sa kanila pong matagumpay na surgery, we are praying for their fast recovery. So tayo pong lahat ay yumuko at maging biyaya po tayo sa isa't isa. Ipag-pray natin yung ating katabi at patuloy nating kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos na sa ating kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Abba, Father, here we are, your children, giving you praises and thanksgiving. Salamat po, Ama, sapagkat nandyan kang lagi para sa amin. Hindi niyo po kami binibitawan. Masagana ang iyong pag-ibig sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang Diyos ng tagumpay sa bawat araw ay hindi niyo po kami pinapabayaan. Narito po kaming muli upang kilalanin ang isang Diyos na makapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Patuloy na maranasan ang iyong pong pagkilos sa aming mga buhay. Mayroon pong mga pagsubok, may problema, pero nagtatagumpay po kami sapagkat mayroon po kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi niyo po kami pinapabayaan. Nararanasan namin ang iyong mga pangako na ikaw po ang nagkakaloob. Diyos ka ng biyaya at sa amin po ay dinidinig mo yung lahat ng aming mga panalangin sa lahat ng aming mga pangailangan at kalagayan. Ganun din po, papasalamat po kami sapagkat pinagtagumpay niyo po ang panibagong school year ng pagpapaaral namin ng aming mga anak. Salamat ng marami sapagkat tinugon mo ang aming mga panalangin. Higit sa mga pangailangan sa kanilang pag-aaral, ikaw pong nagbigay ng karunungan, ginabayan niyo po sila. Iniadya sa lahat ng masama at mga sakuna sa araw-araw na pagpasok sa school. Ikaw po ang nagbigay ng karunungan sa aming pong mga anak. At inialay po namin sa iyo ang kanilang bawat tagumpay.
At alam po namin na magpapatuloy ang aming pangarap na sila po ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral at maging katulad ng pangarap mo po sa kanila. Salamat po ng marami. Sapagkat alam po namin, higit pa doon, mayroong kang magandang plano para sa aming lahat. At sa iyo po kami lumalapit. Nandito po kami upang kilalanin ang iyong kapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na sumama sa panahon ng aming mga pagkasakit. Ikaw ang Diyos na nagpagaling. Salamat po, sinamahan niyo po ang aming mga kapatid sa kanila pong pinagdaan ng surgery. Thank you God for the successful surgery of Sister Gladys, ni Ma'am Luis, at ni Manong Cesar Piga. Sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Pagpalain niyo po at maranasan nila ang higit pang pagpapagaling mo. Maibalik ng higit pa sa dati, Panginoon, ang kanila pong kalakasan at kalusugan. At ganoon din po, Panginoon, kung mayroon mang kaming hindi nabanggit na mayroong karamdaman, pinapanalangin na nasa ibang lugar, nasa hospital, nasa bahay. Lord God, you are our Jehovah Rapha, the one who heals. And by the power of your stripes on the cross, by the power of your holy blood shed at Calvary, we speak and we declare, we claim your healing right now in the name of Jesus. Maranasan namin ang dakilang manggagamot sa aming pong kalagitnaan. Dalangin ko po ang bawat pamilya sa kanila pong mga prayers, Panginoon. Ang lahat ng aking mga kapatid na ipinapanalangin namin, pagpalain niyo po sila. Bless niyo po ang aming minamahal na iglesia, ang The United Methodist Church sa buong mundo, ang Philippine Central Conference, ang West Middle Philippines Annual Conference, Zambales District, at ang Castelios United Methodist Church. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa transition ng aming mga officers at ng aming mga gawain. Lord God, alam po namin na sa pamagitan ng mga gawain na ito na itinakda mo para sa aming lahat, patuloy po kaming lalago at higit sa lahat, patuloy ka naming mapaglingkuran. May bigay namin ang aming pong response sa pagmamahal mo sa amin sa pamagitan ng aming pong paglilingkod sa iyo. I-bless niyo po kami, Panginoon, ang aming pagmimisyon sa San Marcelino, sa San Rafael, at maranasan namin ang iyo pong kapangyarihan. Bless niyo po, Panginoon, ang aming pong gawain ngayon. Ikaw po ang siyang maranasan. Pagpalain niyo po may mga kaarawan ngayong buwan ng June. Higit sa lahat, ngayon po ay 91st birthday ni Nanay Gracet. Bless her more, Lord, ng kalusugan, ng patuloy pang maraming kaarawan at mahabang buhay, Panginoon. Salamat po. Ganon din po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanila pong wedding anniversaries, sa iyo namin ipinagkatiwala. Ganon din, Panginoon, dalangin namin ang aming minamahal na bansang Pilipinas. We continue to declare that Philippines is for Christ. Pagpalain niyo po ang lahat ng pamunuan sa national, sa provincial, sa municipal at barangay level. Dalangin namin na ang panahon ay patuloy na maging maayos. Ang banta ng La Nina, sa iyo po namin ito pinagkatiwala. Lord, spare our country, God, sa anumang mga trahedya at mga kalamidad. Sa iyo namin ito pinagkatiwala. Lahat ng mga hindi ko man mabanggit ng panalangin, pakinggan mo pong panalangin ng iyong mga anak. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.
para po sa pagbasa sa banal na kasulatan. Samahan niyo ako at buksan natin ang ating Biblia sa unang pagbasa sa Samuel chapter 3 verses 1 to 10. Ganito po ang sinasabi. Ang pangitain ni Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya ay tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh, bumangon siya. Lumapit kay Eli at tinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit ulit siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag niyo ako. Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, sige, mahiga ka uli. Kung narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag nito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Tayo po'y tumayo para sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Marcos chapter 3 verses 1 to 6. Ganito po ang sinasabi. Ang lalaking patay ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sinaguga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. Para may paratang sila sa kanya, tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ayon sa kautusan ang gumagawa ng mabuti o gumagawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Inunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Parisiyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na salita.
Salamat po sa napagandang mensahe ng awit na naganda sa atin upang tayo po ay makinig sa mabuting balita na inilaan ng Panginoon ngayong. May nagtanong sa akin kung kumusta daw po yung outing. Hindi ko na i-announce po na ibalik natin sa council sa kanilang pagpupulong ngayon. Pero I think po ay hindi na tayo matuloy sa malayo, sa malapit na lang. Baka makita natin yung dagat na ito na nakalagay sa Hilujun. So we declare that this month of June and beyond is a joyous month. Maranasan natin ang sobrang saya kasi mayroong Diyos na sobrang nagmamahal sa ating lahat. Let us tune in to God. Basahin ko po sa atin yung mga ilang talata na binasa sa atin kanina ni Cap. Verse 1. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Verse 8. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata, kahit sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mong tinatawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel. Verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Panginoon, sa gitna ng maingay na mundo, magsalita po kayo at makikinig po kami. Bigyan niyo po kami ng pagkaunawa sa mga sinasabi ninyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya at lakas na tindigan, sundin kung ano po yung sinasabi mo para sa amin. Magtiwala kami at sumunod sa iyo pong kalooban. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Lahat po tayo ay maraming mga panalangin. Siyempre, gusto natin na kapag hiningi natin, ibigay ni Lord. Pero maliwanag naman nung nasa Sunday school pa lang tayo nung bata tayo, o kaya ay maraming beses na natin na narinig na sumasagot ang Diyos sa mga panalangin natin. Sa 3, ngayon nakakita po ako 4. 4 ways God answers prayer. So ang una, sabi ay, God can answer our prayers with a resounding yes. Diba? Minsan, katatapos pa lang ng amen, nandun na agad yung sagot. At karanasan nating lahat yan, mayroon tayong karanasan na ganyan. Pero minsan, ito yung sagot ng Panginoon. God answers our prayer with a very definite no. Dahil siya po yung nakakaalam, we believe that no is still an answer from God. Sinabi niya no, it's a no. Third, God answers our prayer with wait. At kapag ang sabi ng Panginoon ay maghintay ka anak, marami daw siyang itinuturo sa atin. Ito po yung pang-4 na akala natin 3 lang. Finally, sometimes God answers our prayers with seeming silence. Yung bang hindi natin maintindihan kung anong sagot ni Lord. Hindi naman yes, hindi naman no, wala tayong narinig na maghintay ka anak. Tahimik ang Diyos. It is
silence. At marami akong mga natutunan sa mga Christian authors na sumusulat tungkol kapag nanahimik ang Diyos, dapat ay mas lalo kang lalapit sa Kanya. Amen po ba? Minsan ay kinakailangan mo siyang hanapin, apuhapin sa iyong pananampalataya at ng iyong pagkilala upang mas lalo mong maranasan ito. Pero ang Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga ito, mayroon kasi siyang proper timing. Ang nanay ni Prophet Samuel ay si Ana, na maraming beses na nanalangin sa Panginoon, maraming beses na umiyak, maraming beses na na-disappoint kasi ang laging sagot sa kanya ng Panginoon ay it could be no, it could be wait, it could be a deep silence. But one time, in her prayer time, ang Panginoon ay tumugon sa kanya at binigyan siya ng isa sa pinakamagandang regalo sa buhay niya. Binigyan siya ng anak na ipinangako niyang iaalay niya sa Diyos. Ito nga yung pinag-usapan natin, si Prophet Samuel. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 20, tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin, binigyan siya ng anak. She named him Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. Hiningi niya sa Lord, ibinigay na. Tayo po, di ba, mayroon tayong mga prayers at naghihintay tayo ng malaging tugon ng Panginoon. Sa timing ng Panginoon, siguradong pangyayarihin niya. For the meantime, ang Diyos ay gustong magpapaalala sa atin despite kung saan tayong sitwasyon. Mayroon tayong panalangin pero sabi ng Panginoon, no. Sabi ng Panginoon, wait. Wala tayong narinig kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pero sa lahat ng mga kategorya ng buhay natin, sitwasyon ng buhay natin, God is calling us. Nandyan siya. Hindi siya kailanman nagbabago. Sa teksto natin, sa verses 4 and 5, sinasabi niya dyan na si Yahweh ay tumatawag. Siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli, sinabi, bakit po? Sinabi na Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa higaan. Gusto kong ibalik kayo sa verse 1. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Ito po, ng panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. At gusto ko pong tignan, ito uli yung panahon ngayon. Bihira ng pangitain, bihira natin marinig yung tawag ng Panginoon. Sobrang ingay ng mundo. Ang Panginoon ay tumatawag sa atin. God is calling you. God is calling me. God is calling us. Tinatawag tayong lahat ng Panginoon kahit na walang pinag-usapan ditong edad. Yung sobrang bata pa, sobrang matanda na, walang sobra sa Panginoon. Si Nanay Gracet, 91 years old siya, tinatawag siya ng Panginoon. Kasi tinatawag po niya tayong lahat. So, God is calling us. Sigurado po mayroong tawag ang Panginoon. And God is calling you, God is calling us for a purpose. Pinag-usapan natin yan dati. There is what we call divine purpose. Hindi lang tayo basta pinanganak.
Hindi lang basta isinilang. Isinilang tayo na mayroong kakabit na purpose ng Panginoon, mayroong dahilan. At ito po ang maganda, you are called to shine. Hanggat hindi tayo nakakabit doon sa calling ng Panginoon, or hanggat hindi tayo nakakabit doon sa tumatawag, at nakita natin yung tawag at tinugon natin, maabot man natin lahat pag wala po tayo dito. Ito yung kinakailangan na maintindihan natin. We are about to shine. Kahit sino po tayo. Hindi pinag-uusapan yung itsura, pinag-aralan, hindi pinag-uusapan yung kalagayan sa buhay, ni ang halimbawa, hindi ako tinatawag ng Panginoon kasi makasalanan ako. Walang ganon. Mayroong dahilan ang Panginoon, at ang isang dahilan, may purpose ka at gusto kanyang itaas. Gusto kanyang ipakilala kasi ipapakilala mo siya. Katulad ni Samuel, ipinanganak siya sa tamang panahon. Samuel, the prophet who changed the history of Israel. And God is calling you because God wants to change the story of your clan, of your family. Want to change the story of this church for His glory. Tinawag niya tayong lahat para sa partikular na kalooban niya na gusto niyang marating natin. Si Gideon, nung tinawag siya ng Panginoon, iniisip niya, hindi ako yan, hindi ako tinatawag ng Panginoon. Kasi sa aming pamilya, ako ang pinakalampa, sabi niya. Sa lahat ng pamilya namin, yung pamilya namin yung pinakamaliit. Pero tinawag siya ng Panginoon. Tinawag niya si Samuel. Tinatawag niya tayo. At ngayong umaga, hindi lang yung habang binabasa natin yung Samuel, Samuel, hindi lang si Samuel Bungabong, kundi maging si Irap, tinatawag po tayo. Tinatawag po tayong lahat. Marinig natin yung tawag ng Panginoon, specific para sa ating lahat. At katulad ni Samuel, hindi siya tinatawag ng sino paman. Sabi ni Eli sa kanya, alam ko na, si Yahweh ang tumatawag sa iyo. Pag tatawag siya uli, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang iyong lingkod. Kaya ngayong umaga po, sana sa dulo ng ating pong pag-uusap, ay ito po ang sagot natin sa Panginoon. Speak, Lord, for your servant is listening. Panginoon, magsalita po kayo, makikinig po ang iyong lingkod. God is speaking to us through His Word, through His Bible. Ang salita ng Panginoon, again, inutusan ako ng Panginoon sa Castelioso United Methodist Church. In-extend pa niya ng 1 taon yung aking pananatili sa inyo. For me to remind you that this book is Word of God, His promises and His instruction, and He is speaking through the Bible. Nagsasalita siya dito po. Huwag nating sayangin na mapakinggan natin yung Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita na isinulat sa atin. Sa pamagitan ng Bible. Number 2, God is speaking to us through different circumstances in life. Yung mga sitwasyon, bakit mainit? Mainit ngayon, no? Parang hindi gumagana yung electric fan. Pero nagsasalita ang Panginoon.
sabi ng Panginoon, ituloy nyo yung plano nyong mag-aircon. God is speaking through circumstances. Ako, hindi ko narinig yung tawag ng Panginoon na, Roger, magpastor ka. Hindi ko po narinig yan. One day, nakaupo ako dyan, yung nagpipreside, nakikita ko yung kanyang paglilingkod. Sabi ko, Panginoon, pwede po bang gawin niyo po akong presider? At mayroong pagkakataon na ganito ko kasimpleng tinugon yung tawag ng Panginoon, kulang ang pastor. God speak to me through circumstances. Panginoon, gusto ko pong maglingkod. Naririnig ko po ang tawag mo sa pamagitan ng circumstansyang ito na kulang ang manggagawa. God is speaking through dreams. Sabi niya dito, dumating ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Samuel sa panahong bihira na yung pangitain. Kaya po, nakakausap niyo ba si Lord sa pangitain, sa panaginip? Nanaginip po ba kayo? Binabangungot din kayo, di ba? Ito po, mag-ingat lang po tayo. Pag mayroon po kayong panaginip na sa palagay ninyo ay kinakausap po kayo ng Panginoon, masyadong makahulugan, pwede nyo po akong kausapin, interpret natin. Pero ang madali po, kaya nga inuna ko, God is speaking to us to Bible. Kasi po, yung sinasabi niya sa atin sa pangitain at sa panaginip, hindi kukontra sa sinasabi ng Bible. Yun yung isang barometer. Galing pa kay Lord, galing kung kanino, dapat hindi sa kontra sa kanyang mga salita. And of course, God is speaking through His small audible voice. Nagsasalita ang Panginoon. Sa maingay na mundong ito, nagsasalita ang Panginoon. At marinig mo siya sa kanyang boses mismo. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi sa ating lahat. Don't let the noise of the world keep you from hearing the voice of God. Nandito tayo sa mundo na hindi natin sakop. Actually, si Apostol Pablo, sinabi niya na ang namamahala sa mundong ito ay kadiliman. Pero nandyan yung Panginoon at siya ay lubos na makapangyarihan kaysa sa lahat ng klase ng kapangyarihan. Tinawag tayo ng Panginoon para makita natin yung purpose natin sa kalagayan ng mundo natin. Sabi niya dyan sa maliit na space, maliit na square. Every one of us must wake up to the reality that God has a unique purpose for our lives. Lahat, walang hindi tinawag. God is calling us, God is calling you amid the sinful world. Nabubuhay tayo sa isang mundong makasalanan. At kahit na yung makasalanan, ikaw mismo, tinatawag ka ng Panginoon. Tinatawag tayo sa mundong ito na makasalanan. God is calling you, God is calling us amid the progressive culture of this world. Ito po yung isang sitwasyon ng mundo na ginagalawan natin. Alam niyo po ba na nakapasa na sa third reading sa Congress na ang bill para magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas? At yung sitwasyon ng buong mundo na
umiiral yung liberalism at progressive culture. Ipinipilit ng mundo na pwede nang mag-asawa ang lalaki at babae at babae. At humihingi sila ng basbas na pwede nang ikasal at basbasan ng simbahan. Tinatawag tayo ng Diyos dyan sa gitna ng ganyang sitwasyon at kultura. Nang ibig sabihin, mayroong dahilan kung bakit tayo ang nabubuhay sa mundong ito, sa panahong ito. Siguro, isipin natin, pinanganak na lang sana ako ng 50 years ago, di wala na ako ngayon. Tapos na yung aking buhay at hindi ko na problemahin ito. Pero God has a purpose. God is calling you amid the busyness of this world. Subukan nating ihiwala yung secular life sa spiritual life. Hindi pwede. Yung tuwing linggo ka na lang maging spiritual being. Yung Lunes hanggang Sabado ay wala, nabubuhay ka secularly pero wala ka connection sa Panginoon. Total, magsisimba naman tayo ng linggo. Doon na lang natin ibigay yung ating buhay sa Panginoon. It could not be. Magkasama yung buhay natin na spiritual sa buhay natin secular. Iisa nga yung iisa yung pagkatao natin. And God is calling you amid that busyness. So, ano man yung personal situation mo, sabi ni Moises, Panginoon, wag po akong tawagin mo kasi uutal-utal po ako magsalita. Sabi ni Jeremias, Panginoon, wag po akong tawagin mo kasi bata pa po ako. Ano ang dahilan mo? Ano ang dahilan natin? Matanda na po ako, Lord, hindi na po ako. Iniisip ko po ang kabuhayan namin, Lord, wag na po ako. Babae po ako, wag na po ako. Ano man yung personal na sitwasyon mo, natin, tinatawag tayo ng Panginoon. Kasama tayo sa simbahang ito. Kasama tayo sa mundong ito. At yung purpose ng Panginoon na gusto niyang ganapin, kasama tayo. Sabi ni Jeff Cyberson, not many were hearing from God, not because God was not speaking. It was because the people were preoccupied with other things and they weren't seeking or listening. Kahit yung sinabi ni Eli kay Samuel, Panginoon, magsalita po kayo, nakikinig po ang iyong abang lingkod. Yung panahon natin ngayon, dapat tayo po yung eager. Tayo po yung mas lalong nagkukumahog na marinig yung tinig ng Panginoon. Hindi dahil hindi siya nagsasalita. Sabi, hindi natin naririnig yung sinasabi ng Panginoon, hindi dahil hindi siya nagsasalita. Kundi masyado tayong preoccupied ng mundong ito. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Tignan natin yung purpose natin. So, if God tell us something through His Word, through dreams, sa pangitain, sa pamagitan ng mga sirkumstansya, kinakausap tayo ng Panginoon. Ang kinakailangan natin, pakinggan, magtiwala, at sumunod. Diba? Let's trust and obey. And let's do it. Gawin natin ang sinasabi niya sa atin. Kasi nga, sabi natin kanina, there is purpose in this life. Ito yung sabi nila, bakit naging bestseller yung The Purpose-Driven Life ni Rick Warren? Kasi ang lahat ng tao may purpose. Nung sabihin ni Rick Warren,
sa pamagitan ng kanyang libro na may purpose yung buhay mo. Hindi ka basta pinanganak, may purpose, may dahilan. Nung panahon na ito na anong edition ito ginawa, 35 million ng libro na ito ay sold. At yung purpose natin, aside from you're the father of your family, you're the mother of your family, anak ka ng mga magulang mo, gusto mong ganapin yung purpose mo na makalaya sa kahirapan yung pamilya mo, huwag niyo pong kakalimutan. We have that what we call kingdom purpose. At yun yung naalala natin si Mary at saka si Martha. Sabi ni Jesus kay Martha, isa lang naman talaga yung kailangan. Kahit na anong gawin mo para sa sarili mo at para sa buhay na ito, hanggang dito lang yan. But even small things that you can do, all things that you did in the kingdom of God, hindi yun mabubura kailanman. Lahat ng gawin mo. Kaya, kapag nagpe-pray ka para sa church, nasa bahay ka pero naaalala mo yung mga kapatid na yan nakatabi mo, pinagpe-pray mo sila. Gusto mong ipakilala ang Panginoon sa mga kapitbahay mo kasi alam mong yun yung kingdom purpose. Yun yung pinakamataas na dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. You are called by God to live a life of purpose and passion, bringing hope to a broken world. Sana gamitin tayo ng Panginoon. Sabi ni Christine King, mayroong purpose. And that is the purpose of passion restored in us by God. Kaya mayroong passion nandito para magbigay tayo ng pag-asa para sa lahat. Ngayon pong first Sunday, magkukomunyon po tayo. Yung purpose ng buhay natin ay muli nating italaga sa Panginoon. Panginoon, makikinig po ako, makikinig po kami. Tulungan niyo po ako na maganap kung ano yung aking napakinggan. First and foremost, you have a destiny to fulfill. Not from anybody. Hindi dahil sinabi ng tatay mo bago siya namatay, anak, ikaw nang bahala sa pamilya natin. But because there is a God who give us that purpose and let us fulfill our destiny for God's glory. Amen po. Na minsan sa buhay natin, sabihin natin, Panginoon, dami kong gusto pero sinusuko ko lahat. Let your will be done in my life. Hindi kung ano yung gusto ko, kung ano yung gusto mo. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Pangbigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo.
Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sapagkat hindi niyo po kami pinapabayaan. At higit pa sa pangailangan, natatagpuan namin ang iyong mga pagpapala. Sa pamagitan ng paghahandog na ito, nabigyan kanawa namin ng kaluguran at ito po ay panibagong panalangin sa lahat ng aming mga pangailangan. Through these offerings, we declare breakthrough sa bawat isa, sa bawat pamilya sa iglesyang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ating pong ganapin ang iniwan sa ating tagubilin na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito ay kasama sa dalawang sakramento na kinikilala ng ating simbahan sapagkat si Kristo mismo ang nagsagawa at gumanap. Pakinggan natin ang paanyaya. Kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi ng inyong mga kasalanan at nagsisiibig sa inyong kapwa at nagnanasang magbagong buhay alinsunod sa kautusan ng Diyos. At nagsisilakad mo lang ngayon sa kanyang banal na paraan. Magsilapit nga kayo na mayroong pananampalataya at magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan. Lahat tayo ay magsagawa ng abang pangumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat hindi ka namin naibig ng buong puso, ng buong pag-isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. At hindi namin naibig ang aming kapwa katulad ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Mayroong pagpapakumbaba na kami po ay lumalapit sa iyo. Patawarin kami sa aming pagsuway at pagsalangsang. At alam po naming sa pamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo na tumigi sa krus ng Kalbaryo, kami po ay iyong pinatawad sa kanyang dakilang pag-aalay ng kanyang sarili, kapalit na dapat sana ay sa amin. Itong aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang mabuting balita, tinanggap nating lahat ng kapatawaran sapagkat noong tayo'y makasalanan pa, namatay sa krus ang ating Panginoon para bayaran ang ating mga kasalanan. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa kanila na lumalapit na may kababaan at may pagsisising puso. Ang sabi ay tiyak at marapat sa buong pagtanggap na si Kristo Jesus ay naparito sa libutan upang iligtas tayong mga makasalanan. At narinig natin ang kanyang paanyaya, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nangabibigat ang luba, kayo aking papagpahingahin. Mga kapatid, itaas ninyo ang inyong mga puso. Tinataas sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat at matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, kami ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon. Banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel at ng mga arkanghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri, dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka namin at sinasabing, Banal, 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 ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoon, kataas-taasan. Amen. Ating pong ipagdiwang ang ating pananampalataya, sabay-sabay po nating sambitin ang sinasampalatayan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, at ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen.
O mahabaging Panginoon, dumudulog po kami sa iyong dulang na nagtitiwala, hindi sa aming sariling katwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kaawaan. Hindi nga po kami karapat-dapat mamulot man lamang ng mumo sa ilalim ng iyong dulang. Ngunit ikaw pa rin ang dating Panginoon na ang kaawaan ay hindi nagbabago. Kaya pagkalaw mo po, mapagbiyaya ng Panginoon na kami makabahagi sa sakramento ng kabaguhan ng buhay, magsilago sa kanyang wangis at makapagpatuloy nawang tumatahan sa kanya at siya naman sa amin. Nung gabing itatag ng Panginoong Kristo ang banal na hapunan, dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpasalamat sa Ama. Kanya itong pinagpera-peraso at sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kunin at kanin natin ito bilang pagkilala na si Kristo ay namatay para sa atin at siyang mag-iingat ng ating kaluluwa at katawan hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa ganun ding diwa, kumuha siya ng saro. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang saro ng bagong tipan, ang saro ng aking dugo na mabububo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Namin natin ito sa pag-aala-ala na si Kristo ay namatay para sa ating lahat at tayo'y maging mapagpasalamat. Ito ang kanyang katawan, ito ang kanyang dugo, ibinigay, inialay para sa ating lahat. Makinabang tayo sa lahat ng benepisyo ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Panginoon, basbasan niyo po ito upang sa lahat ang biyaya, ang pagtatalaga ng buhay maranasan namin. Ang papanibagong lakas ng aming pananampalataya maranasan namin. Sa pakikiisa namin at pag-aala-ala ng iyong dakilang pagkakalob ng buhay, maranasan namin, Panginoon, ang panibagong lakas na maglingkod sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Karoon po tayo ng dalawang linya papunta dito sa harapan at tayo po ay makiisa sa banal na dulang ng Panginoon. Biyaya ng kanyang pag-ibig sa atin. Kanin mo mag-isa. Ibang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay lumipas.
Tayo po ay magpasalamat. Aming Ama, salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Sukdulang binigay mo ang iyong anak para sa amin, ang iyong bugtong na anak na minamahal. Sapagkat minamahal mo po kami katulad ng iyong anak. Papasalamat po kami, Panginoon, sapagkat inialay mo ang iyong buhay para sa amin. Nagpapasalamat po kami, Banal na Espiritu, sapagkat hindi niyo po kami iniiwan. Narito po kami, tumanggap ng panibagong pakikipag-isa, pagtatalaga ng aming mga sarili, na ikaw ay sumasa amin. Salamat po ng marami sa bukas na dulang na nagsasabing kami ay kabahagi ng iyong pamilya, kabahagi ng iyong kaharian, at kabahagi ng misyon na iniiwan mo para sa amin. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Awit ng pagtatalaga at pasasalamat to the Word. Nasa panahon po tayo ng paglapit, panalangin at pagtatalaga ng ating mga sarili para sa Panginoon. Aming Ama, narito po kami, inilalapit ang lahat sa iyo. Pagkatapos namin gawin ang lahat, gawin ang the best para sa amin, mananaig pa rin ang iyo pong kalooban. Lumalapit po kami upang ang kalooban mo ang siyang masunod at mangyari, hindi po ang kalooban namin. Lumalapit po kami upang ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat. Lumalapit po kami sapagkat nakita po namin ang iyo pong pagtawag. Gusto po naming maging kabahagi ng iyong pagmimisyon na lahat ng tao ay makakilala sa iyo, maging bahagi ng iyong paghahari at maglingkod sa iyong kaharian. Narito po ang iyong mga anak na lumalapit. Habang sila ay nakaluhod, Panginoon, puspusin niyo po sila ng iyo pong kapangyarihan at maranasan ang tugon sa kanilang mga panalangin. Kami man po, Panginoon, ay nakaupo. Tinataas namin ang aming mga puso at nakikita mo po ang aming mga panalangin. Sama-sama po kaming
nagtatalaga ng aming mga sarili upang gamitin mo sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa lahat ng dako kung saan niyo po kami dinadala. Kami po ay ilaw ng sanlibutan. Nagmumula sa iyo, Panginoon, ang ilaw na yon na nagniningning sa amin. Tunay nga pong paliwanagin niyo po ang aming buhay at makita nila ang iyong buhay sa amin. Salamat po sapagkat nandyan ka para sa aming lahat. Narito po kami upang kilalanin ang iyong kapangyarihan na pumupuspos sa aming lahat. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tumayo po tayong lahat sa huling estropa ng ating awit. Ang lakas ay hingin, ang hari ng sama ay upang masupil. Ihatid ng bihag ang naagaw natin sa harap ng Ama nating mahabagin. Maghintay, magpuyat, umasat, tumawag, ang guro'y babalik agad. Amen. Mula sa Kanya na unang umibig sa atin, mula sa Kanya na unang nag-alay ng buhay para sa atin. Minsan pa ay tanggapin natin ang Kanyang hindi nagbabagong pag-ibig. Patuloy nating maranasan ang kagalakan bilang Kanyang mga anak. Sumaatin ang lahat ng Kanyang mga pangako at masaganang pagpapala. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sumaatin ang biyaya ng Diyos. Sumayo tayong taglay ang kagalakan na ibahagi siya sa marami. God bless us more. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po. Salamat po sa Stokke family, sa magagandang bulaklak. Yan. Mga kabataan po, maiwan po, kumuha po kayo ng signature campaign kay President Justin. Ang council po ay may meeting po dito sa Kinder. Punta po tayo dito mamaya. Maiwan po ang mga kabataan. Maraming salamat po. God bless.